Okay, isang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito tayo sa San Ildefonso, Bulacan mga kamaster, no? So mayroon po tayo ditong ref na ang tatak ay higher, okay? Ito po ay talagang sumakit ang ulo ng ating minamahal na customer sa refrigerator na ito. Dahil nga po, pinalitan ng ating mga minamahal na technician, mga manuy, mga manay. Pinalitan po ng compressor na non-inverter. Ito po yung kanyang compressor na inverter. Ito po. So, ang sabi ng ating mga kababayan na technician, sira na daw di umano ito at kailangang palitan ng bagong compressor at i-convert di umano. So, pumayag naman yung customer dahil nga, kung yun talagang solution, bakit hindi? So, pumayag sila. So, kinonvert po nila from inverter to non-inverter. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Ayan, nag-trip yung kanilang breaker. Bakit nag-trip? O, alamin natin. So, ang connection po, tatanggalin na po natin ito ha. Ito itong overload protector, itong relay. Sana magsilbi itong aral sa ating mga minamahal na technician. Huwag po tayong gagawa ng isang desisyon na alam naman natin na hindi tayo sigurado sa ating ginagawa. Okay? So, base ho sa ating pag-aaral, pinutol po nila yung brown at ayan tayo dyan, ayan mali po yung connection ha mga kamaster, mali po ito. Ayan po, yung relay na ito dapat nandito sa blue. Tama sabi mo. Okay? Nandito sa blue. At yung ito namang itong overload protector na nakakabit sa blue, dapat nakakabit po siya sa brown. So, ang nangyari, ang nawala po ay yung brown. Na supposed to be dapat ang nakakamit dito ay brown to brown. At blue to blue. Klaro ha? Para mag-automatic po yung ating thermostat kasi nga po ito ay non-inverter na. Ang nangyari po, na-condemn po yung ating blue. Okay? So, hindi na ho siya nag-automatic off. Kaya nga po, sabi ni Madam, sobrang init ng compressor to the point na talagang hindi na nila mahahawakan. At yun nga, nag-trip na yung kanilang breaker. Okay? Tapos, tinawagan na rin technician. Anong ginawa, ma'am? Sobra daw sa ano? Nasobrahan sa hinang. Nasobrahan daw sa hinang. Tapos, anong ginawa nung bumalik dito, ma'am? Binalikan, hininaan yung hinang niya. Kasi nagyayelo po yung sir, yung mahaba na yun. Ito daw. Ito? Oo, yun. Dyan po siya nagyayelo. Pero yung loob niyan, hindi po siya nagyayelo. Oh. Tutis na po. So, hindi lumalamig yung refrigerator. Yung loob. Yung loob, hindi siya nakakabuo ng yelo. Tapos, ito, nag-yelo daw yung filter dryer. Ito po. Ito, ma'am. Ito, ma'am. Okay. Tapos, anong ginawa nila, ma'am? Binalikan. Tapos, may inano lang siya dyan, ginalaw. Okay. Tapos, ano nangyari? Wala pa rin nangyari, ma'am. Umano na, nag-yelo na siya doon sa loob. Kaya lang, hindi nga siya madali. Ayun bang, mga isang araw, ganun. Tapos mawawala na naman. Ayun. Okay. Narinig yung mga kamaster ha. Nung binili ka ng ating mga minamahal technician, maaaring binawasan kasi wala pong access valve dito ho. So wala tayo access valve dyan. Di ko alam kung paano ho sila nagbawas. So wala ho tayong pakialam doon sa diskarte ng ating minamahal na mga technician. Diskarte po nila yan. Pero kaya ho ako nandito para tuklasin. Yan lagi ang aking ang aking layunin, matuklasan kung ano ang pinaka problema at kung anong pinag-ugatan. Okay? So nung binili ka ng ating mga minamahal technician ay nagyelo naman tapos isang araw mawawala na kasi nga po mga kamaster, iba ho yung capacity ng compressor na ipinalit. Dapat match po yung capacity ng compressor na ipapalit mo doon base sa ating capacity ng inverter compressor mga kamaster. Okay? So kaya po nasira ang compressor dahil hindi nga po nag-automatic off ang ating compressor. So tingnan natin, bakit nag-trip yung breaker ng ating minamahal na customer. Okay, naka-continuity ho tayo ha. Continuity. Iyon. Ayan, continuity tayo. Yan. Mag-grounding check po muna tayo. Yan. From common. Yan. From common. Ayusin natin. To the body. Tingnan natin. Agoy! Ayan o. Shorted. Ay kasaklap talagang mangunguryente ho ito. Kaya po nag-trip yung ating yung breaker ng ating minamahal na customer kasi nga po shorted na yung ating compressor windings. Yan common. So ililipat po natin sa
sa starting. Tingnan natin kung yung common running starting ay shorted. Tingnan natin. Alin dun sa tatlong terminal yung shorted. Common running starting. Tingnan natin. Ayan, sa running tayo. Ayan, mga kamaster, oh. Oh, shorted din ho yung running. Ay, nakaw, ikasaklap. O, lipat natin sa starting. Oh, starting. Oh, ay, nako. Oh, shorted din. Na may problema yung ating compressor winding. So, mali po yung connection ng ating mga minamahal na technician. So, hindi po nag-automatic off ang ating compressor. Nagkamali po ng winding, ng connection. Hindi naman puputok, pero mali lang yung nawalan lang po ng protection yung ating yung ating system. Ngayon, titingnan natin dito sa ating inverter compressor kung sira nga. Kung sira nga. Kasi pinalitan ng compressor kasi nga daw sira. Tingnan natin. Asan yung pang-testing natin dito? Ito. Okay, meron tayong dala-dalahang pang-testing para talagang sigurado. Klarado yung ating isinasagawang general check-up in diagnosis, insyaAllah. O yan, paandra natin. Teka lang. O. Paandra natin kung sira nga. Bismillah. Yan, tingnan natin. Kasi pag sira, malamang sira. You know? Oh. Ay, nako. Oh, hindi naman sira eh. Oh. Ngayon, ang sira lang ho dyan, malamang ito. Yung inverter board. Yan o, lakas ng bomba oh. Off na ho natin. Yan, ngayon, ang sira lang ho dyan, ito. So ito ho yung problema sa ating mga minamahal na technician. Kailangan pag-aralan po natin yung inverter technology. Kasi kapag mali po ang desisyon nyo, ang pinakadulo po ng desisyon natin, lahat po yan mali. So ang sira lang po dito ay itong ating inverter board. Okay? Sira na ho yung IPM nito. Okay? Sana, kung ang pinalitan lang dito ay yung inverter board lang. Tapos yung compressor as is, then bibili o order, tapos salpak. Okay ulit. Tama sabi mo. Okay po. So, ito ay paalala sa ating mga minamahal technician na kapag nagkamali tayo ng desisyon, kawawa po yung ating minamahal na customer. Huwag po tayong basta-basta magko-convert ng isang inverter to non-inverter. May vlog po ako niyan. Pero kung tayo ay magko-convert ng inverter to non-inverter, kailangan siguraduhin natin na safe pa rin yung ating compressor. Kasi mali po yung connection. Nawala po yung protection ng ating compressor. Ito ho kasing blue, yan base sa wiring, ito po yung ating papunta to sa thermostat. Okay, papunta sa thermostat. So ito ilalagay mo talaga sa relay. Tama naman ho. Kaso nga lang naka-connect sa white. Okay, naka-connect po yan sa white. So yung white mako-condemn na po yan ha. Mako-condemn na ho ito. Ang connection mo lamang dito ay blue at saka yung overload protector naman ay nasa brown. Ang nangyari, baliktad. Ang na-condemn yung brown instead na white. Ganun ho natin ito kakabisado ha. Dapat ito ganito po. Yan. Kasi ito walang splice so ibig sabihin talagang na-condemn. Okay mga kamaster? So dahil dito sa connection na ito, nawalan po ng protection yung ating compressor. Okay? So, hindi nag-automatic. Okay? Dahil nga po, mali ho yung connection. Okay po, mga kamaster. So, sana nakatulong itong munting video nating ibinahagi sa ating mga kababayan technician na kapag tayo magko-convert ng inverter to non-inverter, siguraduhin natin na tama po yung connection ng ating wiring. Kailangan meron pa ring automatic off, on and off yung ating compressor. Kasi, pagkatapos magawa, lalamig saglit, tapos mawawala na. Kasi nga po, hindi po match yung compressor na ipinalit kumpara mo dito sa capacity ng inverter board, inverter compressor na to. Kung may napansin ako, nakatampered po yung mga specification ng compressor. Ito po So bakit kailangang takpan yung specification ng compressor? Napakahalaga po nun. 'Di ba? Para sa pagkakakilanlan ng capacity ng unit. Pero sa akin hindi po ito uubra kasi alam ko ang capacity ng compressor na ito, mga kamaster. So yun lamang ho paalala ha. Huwag po tayo magko-convert
ng inverter to non-inverter kung hindi pa naman talaga natin gamay na gamay ang sistema. Okay, kawawa po ang minamahal na customer, mga kamaster. Okay, so basta na, ang layunin lamang ho natin, bakit tayo nandito sa San Ildefonso, Bulacan, ay malaman ano ang pinag-uugatan ng problema, mga kamaster. Palala, no, yung compressor na ito ay second hand, hindi po ito bago. Ano ba sabi sa inyo, ma'am? Bago daw ba ito? Opo, bago daw, sabi niya. Ayun, ang problema dyan. Hindi po natin kailangan magsinungaling para lang sabihin na bago ang compressor na ito kung nakikita naman natin na talagang luma. Kayo na ho ang maghusga kung bago nga itong compressor. Kayo na ho maghusga. Ito po. O yung mga master ha, yung sabi ng base sa kwento ng ating minamahal na customer, bago di umano itong compressor. Pero base sa ating nakikita, hindi po siya bago. Okay, paalala sa ating mga minamahal na technician, huwag po tayong gagawa ng isang desisyon na siguradong pagsisisihan ng mga customer kung bakit hindi na nila tayo kukunin sa mga susunod na mga pagkakataon. Kawawa po yung tayo, kawawa yung pamilya natin na binubuhay natin. Mas masarap mamuhay sa tamang kaparaanan, mga kamaster. Okay, so at least nandito naman si ma'am tsaka si sir sa tabi natin. So sila na po ang bahala magdesisyon kung ano ang magiging desisyon nila sa refrigerator na ito. Basta ang trabaho ko lang tuklasin kung ano ang pinag-ugatan ng problema na ito, mga kamaster. Sira po ang compressor windings. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.